ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Magkakaibang grupo nagkilos protesta kontra katiwalian sa Maynila. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo, tumaas sa 2.54 na milyon nitong Oktubre. Bakasyon ng mga senador dapat ipagpaliban para maratipikahan ang 2026 national budget. Sa MBC TV correspondents, militar at NPA nagkasagupa sa bayan ng Silveno Lobos sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, 33rd Southeast Asian Games, opisyal nang nagbukas. Pinakamaraming Philippine contingent sa kasaysayan, handa na. At sa showbiz spotted, Taiwanese star Ken Chu kinumpirmang hindi siya kasali sa reunion concert tour ng F4. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nagdaos ng serya ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng rallyista sa Maynila kaninang umaga. Kaugnay ng tumitinding kahirapan sa bansa, kasabay ng International Human Rights Day. Panawagan ng mga rallyista, mag-resign na ang presidente at vice-presidente. Magbabalita si Boy Gonzales. Kasabay ng pagdiriwang ng International Human Rights Day, nagsagawa ng magkakaiwalay na kilos protesta ang iba't ibang grupo sa Maynila upang ipanawagan ang pagwakas ng korupsyon at umano'y pagmamalabis sa ilalim ng Marcos administration. Pinangunahan ng Philippine Alliance of Human Rights Advocate o para ang protesta sa bahagi ng Espanya Boulevard. Nagmarcha sila patungong Menjola habang nagsagawa naman ng sarili programa ang mga grupong karapatan at bayan sa liwasang Bonifacio. Kapwa nanawagan ang mga grupo na magbitiw na sa pwesto ang dalawang leader ng bansa dahil umano sa kabiguang makapaglatag ng malinaw na hakbang para sa ikabubuti ng pamilyang Pilipino. Git nila hindi umano kumikilos ang Pangulong Marcos at BP Sara upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng kahirapan sa bansa. Iginit din ng mga realista na hindi natuldukan ang umano'y pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao ng ilang opisyal at lider ng pamahalaan dahilan upang marami ang patuloy na umaalma at sumasama sa mga kilos protesta. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi scripted, kundi matagal na umanong pinlano ng kontratistang si Sara Diskaya ang kusang pagsuko sa mga otoridad sa oras na maglabas ng arrest warrant laban sa kaniya. Ito ang nilinaw ng abogado ng pamilya Diskaya. Patunay umano na wala silang balak takasan ng batas. Tinutukan yan ni Jackie Resho. Personal na desisyon ni kontratistang si Sara Diskaya ang pagsuko sa National Bureau of Investigation o NBI kahit wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa kanya. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ng pamilya Diskaya, na patagal na nilang pinagpaplanuhan ang pagsuko sa otoridad oras na mayroong maihain na kaso laban sa mga Diskaya kaugnay ng flood control scandal. Hakbang na rin ito para maipakita ang pagtalima nila sa legal na proseso. Gayun din ang pagpapatunay na walang plano ang mga Diskaya na tumakas o magtago mula sa batas. Mananatili sa kustodiya ng NBI si Sara Diskaya pero paliwanag din ng abogado na kung wala namang ilalabas na arrest warrant ay makakalabas siya ng kagawaran at makakauwi. Alabas pa ba siya? Ay, hindi naman po. Kung wala pong ilalabas na warrant of arrest ang ating korte, ay malaya po siya makakauwi. Kasi hindi po siya dadaan sa
proseso na ibubuk siya, imamagsak siya, ito fingerprinting. Hindi po siya sakop po ng korte na kailangan i-produce siya sa video sa RTC po pag walang warrant of arrest. Ipinauubaya naman ng kampo nila Diskaya ang desisyon tungkol sa kailan at magkano ang ibabalik nilang pera sa gobyerno o restitution sa korte. Gobyerno? Sa ganyang aspeto, Sir Deo, napag-usapan din naming mga abogado na talagang korte lang talaga ang pwedeng magsabi kung magkano at kung kailan siya magsusoli ng pera o yung tinatawag na restitution or civil liability. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadagdagan palalo ang bilang ng mga Pilipino na posibleng magpasko ng malungkot ngayong 2025 matapos lumobo ng higit 1% ang unemployment rate ng bansa. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority, maliit na porsyento lamang ng karagdagang labor force ang natanggap sa trabaho. Narito ang report ni Dustin Bayog. Sumampa sa higit 2 milyong Pilipino ang naitalang walang trabaho o negosyo para sa buwan ng Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa press briefing ng PSA, umangat sa 5.0% ang unemployment rate ng bansa o katumbas ng 2.54 milyong Pilipinong edad 15 pataas ang walang trabaho. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang 3.8% noong Setyembre o sa dati 1.96 milyong Pilipino at mas mataas din sa 1.97 milyong Pilipinong walang trabaho noong Oktubre nakaraang taon. Paliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa, ito ay dahil sa pagpasok ng dagdag na 1.4 milyong Pilipino sa labor force kung saan 400,000 lamang sa mga ito ang nagkaroon o natanggap sa trabaho. Tumaas din ang porsyento ng mga Pilipinong underemployed o mga Pilipinong naghahanap ng karagdagang oras sa trabaho. Ito ay natala sa 12.0% kumpara sa 11.1% noong Setyembre. Katumbas ito ng 5.81 milyong Pilipino naghahanap ng dagdag working hours kumpara sa 5.52 milyong Pilipino noong Setyembre. Kapansin-pansin naman ang pagbaba ng mga nagtatrabaho sa construction sa 4.71 milyong Pilipino kung saan ito ang nakapagtala ng pinakamataas na dagdag sa may trabaho noong Setyembre sa 4.97 milyong Pilipino. Sa kabila nito, patuloy naman ang pagtaas ng mga Pilipinong may trabaho sa industriya ng agriculture and forestry na mula sa 8.86 milyon noong nakaraang buwan ay umangat pa ito sa 9.22 milyong Pilipino na ayon sa PSA ay tumaas ang bilang ng mga nagtatanim ng palay at mais. Samantala, nakapagtala ang PSA ng 48.62 milyong Pilipino ang mayroong trabaho kung saan services sector pa rin ang may pinakamalaking bahagdan ng manggagawa sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang problema sa naging paghingi ni Davao Congressman Paulo Duterte ng travel clearance upang makapagbakasyon sa ibang bansa sa loob ng 2 buwan. Pero giit ng kapwa nito kongresista, dapat itong tumalima sa imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa oras na ipatawag siya nito, gaya ng iba pang mga idinawit sa flood control scandal. Narito ang report ni Milky Regunan. Karapatan ni Representative Paulo Duterte ng 1st District ng Davao na mag-request ng travel clearance sa Kamara para makabiyahe sa abroad. Pero iginiit ni Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, dapat iyakin ni Duterte na available siya sa sandaling imbitahan ng Independent Commission for Infrastructure at ng Ombudsman sa kanilang investigasyon sa infra at flood control project sa kanyang distrito. Ayon kay Ridon, ang parehong kondisyon ay dapat mag-apply sa iba pang mga congressmen na nakitaan ng DPWH, AFP at PNP engineering teams na mga GOES at substandard projects. Sabi ni Ridon, mahalaga ang kooperasyon ni Duterte at iba pang mga contractors para mabigay ng impormasyon sa planning at implementation ng mga proyekto. Naniniwala si Ridon, chairman ng House Infracom, na hindi mangyayari ang mga substandard at GOES flood control projects kung hindi alam o walang partisipasyon ang mambabatas, maopisyal ng DPWH kasabwat ang ilang contractors at mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Si Congressman Polong ay nag-request ng travel clearance mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026 at pupunta umano sa 17 bansa.
Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iniurong naman ng Senado sa December 22 ang ratifikasyon ng 2026 National Budget upang kanila raw mabusisi ang kopya ng buong panukala, kauna-unahan sa kasaysayan ng mataas na kapulungan. Panawagan ni Senate President Tito Soto sa kanyang mga kasamahan, ipagpaliban muna ang bakasyon hanggat hindi natatapos ang kanilang sesyon. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Ipinagpaliban muna ng mga senador ang kanilang bakasyon dahil nadagdagan ng ilang araw ang kanilang pasok para lamang maratipikahan ang 2026 national budget. Sa pakiusap ng liderato ng Senado ay nabago ang kanilang kalendaryo. Sa halip na sila ay magtatapos ang sesyon sa December 18 ay naging December 22 na para sa ratification ng 6.793 trillion 2026 national budget. Bago nagtapos ang sesyon kagabi, ay inanunsyo ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pagbabago ng kanilang kalendaryo na nakapaloob sa Senate Concurrent Resolution number 7. Kaya't hindi mo na makapagbakasyon agad ang mga senador hanggat hindi ratified ang national budget. We are going to go on extended sessions during the Christmas holidays for the people to know, because we're going to pass the budget, hopefully ratify the budget on the week of the 22nd. So we had asked our colleagues to stay and forego muna some of their plans with their families for the country. Para sa bayan, Mr. President, para maipasa natin yung ating General Appropriations Act, yung budget po ng bayan. Sa naging paliwanag ni Senate President Vicente Tito Soto III ay iniurong nila sa December 22 ang ratification ng budget dahil ang gusto nila ay ang malinis ng kopya ng enrolled bill ang kanilang pagbobotohan at hindi ang summary lamang. Pagkatapos ng Bicameral Conference Committee, kailangan ng 7 araw na printing ng mga clean copy ng enrolled bill. Sabi ni Soto, first time na mangyari ito sa kasaysayan ng Senado dahil sa kagustuhan nila na maging mas transparent ang proseso sa deliberasyon sa national budget. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pang napipintong balasahan muli sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing, itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang ulat na masisibak sina Education Secretary Sani Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Ayon kay Castro, sa katunayan ay kasama sa LEDAC meeting kahapon sina Angara at Aguda. Nagbigay rin anya ang mga ito ng kanilang mga proyekto sa pulong kay Presidente. Kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting at nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na kontento si Pangulong Marcos sa trabaho ng mga miyembro ng gabinete, lalo na sa harap ng sunod-sunod na kalamidad. At habang nasa posisyon anya ang mga ito, ay nananatili ang tiwala sa kanila ng Pangulo. Pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 3 miyembro ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Sa liham na ipinadala kay MTRCB Chairperson Lala Soto, itinalaga sina Nestor Cuartero, Maria Rosario Fabregas at Maria Cecilia Villarosa bilang mga bagong miyembro ng MTRCB. Papalitan nila sina Jerry Talavera, Jerry Ann Espion at John Marini Kadungog. Magsisilbi ang mga bagong dalagang opisyal hanggang sa ika-30 ng Setyembre ng susunod na taon. Opisyal nang nagsimula ang 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok.
Bitbit ng Pilipinas ang pinakamalaking delegasyon nito sa kasaysayan. Pinangunahan nina Alex Ayala at Brian Bagunas ang Parade of Nations habang target ng Team Philippines na higitan ang medal haul nito mula 2023. Magbabalita si Matchpoint Millie Borja. Opisyal nang binuksan ang 33rd Southeast Asian Games noong Martes ng gabi sa Bangkok, Thailand, kung saan sasabak ang pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sa kasaysayan. Umabot sa 1,600 athletes, coaches at officials ang bitbit ng bansa na pinangunahan ng flag bearers sa sina tennis star Alex Ayala at volleyball standout Brian Bagunas sa Parade of Nations at pagbubukas ng palaro. Sumama rin sa parada ang Alas Pilipinas Women na binubuo ng batang core na sina Bella Belen, Vanny Gandler, Alaysa Solomon at Amy Provido, habang nanguna sa Alas Men sina Mark Espejo, Josh Ibanez, Peng Tagibolos at Owari Tamar. Dumalo sa opening ceremony ang royal family ng Thailand. Nanguna sa parada ang Brunei, sinundan ng Cambodia na nagkamit ng 81 golds, 74 silvers at 127 bronze medals noong mag-host noong 2023. Sumunod ang Indonesia, Laos at Malaysia bago pumasok ang Pilipinas na nakasuot ng Avel Bacudio design barong. Huling nagparada ang Singapore, Timor-Leste, Vietnam at host Thailand. Target ng Pilipinas na higitan ng 58 golds, 86 silvers at 116 bronze na nakuha nito sa nakarang edisyon kung saan nagtapos ang bansa sa ikalimang pwesto. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Prima facie evidence laban sa negosyanteng si Atong Ang at higit sa 20 iba pa kaugnay ng nawawalang sabongeros natuklasan pinakakasuhan ng Justice Department. Sa MBC TV Global social media ban sa Australia umarangkada na. At sa Showbiz Spotted, kumusta na kaya si Miss Universe Jamaica makaraang mahulog sa Miss U stage? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinakakasuhan na ng Department of Justice o DOJ ng 10 counts of kidnapping at homicide ang negosyanteng si Atong Ang at 25 iba pang personalidad kaugnay sa nawawalang sabongeros. Ilan sa mga akusado ay ang mga pulis na may ranggong Police Lieutenant Colonel, Police Senior Master Sergeant, Police Master Sergeant, Police Staff Sergeant, Police Major, Police Corporal at Police Executive Master Sergeant. Bukod pa ito sa 16 na bilang ng kidnapping with serious illegal detention na inirekomenda rin ng DOJ na isampa laban kay Ang at 9 na iba pa. Ibinasura naman ng DOJ ang mga reklamo sa individual na hindi kasama sa inirekomendang kasuhan sa korte. Matatandaang si ang tinuturong mastermind umano sa pagkawala ng nasa 34 na sabongero. Aaksyonan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 4 na LGU ang mabigat na trapiko sa Marcos Highway. Kabilang narito ang paglalagay ng barriers na pwedeng galawin sa oras na bumigat ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din ang pagbabawal sa mga nakahambalang na illegal vendor. Tinutukan yan ni Edniel Parosa. Binabantayan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga inilatag na adjustment sa Marcos Highway kasunod ng pulong nito sa mga lokal na pamahalaan ng Pasig, Marikina at Antipolo at Cainta sa Rizal. Kasama sa mga naisip gawin ng MMDA at 4 na LGUs ay ang paglalagay ng movable barriers sa kanto ng Gil Fernando Avenue sa Marikina at Felix Avenue sa Cainta. Para naman ito upang magamit ang intersection patungo at palabas ng Cainta at Marikina sa panahon ng mabigat na daloy ng trapiko. Batay sa obserbasyon ng DZRH News, nagbabottleneck ang mga sasakyan sa U-turn slot malapit sa magkakatabing mga mall sa area dahil sa kawalan ng tawiran. Ngayong umaga, wala na ang dating concrete barriers at tuluyan ang pinalitan ng mga orange o plastic.
Bukod dito, lumagda rin ang Memorandum of Agreement ng 4 na LGU para sa istriktong pagpapatupad ng anti-illegal terminal at anti-illegal vendor sa nasabing lugar. Napag-usapan din sa pulong ng MMDA at mga lokal na pamahalaan ang pagpamday na 1 oras ng truck ban at iba bang traffic rules. Itong weekend, ilang oras na nag-ala parking lot ng Marcos Highway dahil sa volume ng mga motorista. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang 63 anyos na lalaki sa San Andres, Bukid sa Maynila dahil umano sa pagpapatakbo ng illegal na video carrera machine. Kinilala ang suspect na si Manuel Lula na naaktuhan umano ng Santa Ana Police Station sa loob ng kanyang bahay sa Dagonoy Street. Nasamsamang isang video carrera machine, motherboard, hopper at P834 o 834 pesos na barya na mahigpit na ipinagbabawal sa lungsod. Inihahanda na ang reklamo laban sa kanya sa paglabag sa Presidential Decree No. 1602. Walang binabantayang sama ng panahon sa bansa maliban na lamang sa umiral na weather systems na magdadala pa rin ng ilang pag-ulan sa Luzon. Nananatili pa rin ang shear line o banggaan ng malamig at mainit na hangin na nagdudulot ng mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora, habang bumubugso pa rin ang hanging amihan na siyang umiiral sa Cordillera at Ilocos Region. At nalalabing bahagi ng Cagayan Valley na may tsansang ng mahihina hanggang sa katamtamang ulan. Para rito sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng bansa, asahan ang maaliwalas na panahon maliban na lamang sa mga localized thunderstorms na maaring maranasan sa anumang oras ngayong araw. Isa na sigurong nakakatakot na experience sa ating buhay ay ang makakita tayo ng tao na naglalakad ng tulog o nakapikit. O baka sa atin mismo ay nangyari na rin ito. Taliwas kasi sa espiritual na paniniwala ng karamihan, may paliwanag pala dito ang mga eksperto. Alamin na this, siyensya sa likod ng paglalakad habang tulog o sleepwalking. Ang sleepwalking ay isang uri ng sleep disorder na tinatawag ring somnambulism. Dahilan parang isang tao na natutulog ay maglakad o kaya ay gumawa ng mga bagay na karaniwang nangyayari tuwing tayo ay gising lang. Tumatagal ang sleepwalking ng ilang segundo hanggang 1 oras na kung minsan ang ilan pa nga ay nakalalabas pa ng bahay. Nangyayari ito kadalasan ay 1 hanggang 2 oras matapos makatulog ang isang tao at nasa transitional state pa sa pagitan ng pagtulog at pagpupuyat na nagiging sanhi ng error sa timing at balanse sa utak. Karaniwang dahilan daw nito ay ang ilang factor sa ating katawan tulad ng stress, puyat, presensya ng alak, kapag tayo ay may lagnat o sakit at maging genetics at family history dahil maaari rin daw pala itong mamana. Bagamat hindi naman ito nakasasama sa kalusugan, ay iba yung pag-iingat pa rin ng payo para sa mga sleepwalkers na maaaring humantong sa injuries o aksidente. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Mainit na balita, Station 2 Commander ng Caloocan PNP at iba pang sangkot sa iligal na pag-aresto at gawa-gawang kaso laban sa isang lalaki dinismiss sa serbisyo. Para sa mga detalye, babalita yan ni Val Gonzalez. Val. Ms. Karen, matapos lamang ang halos 4 na buwan na pagdinig ay naglabas na ng desisyon ng National Police Commission sa kaso ng 2 opisyal at 5 iba pang mga police personnel sa Caloocan City na sangkot sa iligal na pag-aresto. Sa desisyong kalalabas lamang ng NAPOLCOM dismissal from police service. Ang pinirmahang desisyon ni NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan kabilang sa mga dinismiss sa serbisyo ay itong sina Caloocan City Police Station 2 Sub-Station Commander na si Police Lieutenant Jeffrey Aganos, Captain Romel Cabulong, Police Master Sergeant Ryan Candelario, Police Steven Somlani, Staff Sergeant Darwin Yongo, Staff Sergeant Rodolfo Bautista at Corporal Marvin De Sobadero. Narito at pakinggan natin si Commissioner Palinisan.
So nag-deliberate na po ang ating National Police Commission, NBAC, nung pong Sabado. Opo, Sabado po kami nag-NBAC, inuubos po natin ang kaso ngayon sa NAPOLCOM. At we unanimously decided na all those involved in this Caloocan incident will be dismissed from the police service. Ang desisyon ay iginawad matapos na ireklamo ng isang Jason De La Rosa ng patong-patong na mga kasong arbitrary detention, perjury, grave misconduct at incriminating an innocent person, itong si De La Rosa laban doon sa mga police officer. Nagugat ang insidente na mahuling nagbulsa ng isang perfume itong si De La Rosa, pero agad din naman itong naibalik dahilan para hindi na magreklamo pa ang 7-Eleven convenience store, at bagamat hindi na naghain ng reklamo noon, subalit sa pilitan pa rin binitbit at ikinulong itong si De La Rosa ng 3 araw mula noong July 22 ngayong taon. Sa inisyal na investigasyon ng NAPOLCOM, lumalabas na pinalaya lamang itong si De La Rosa noong July 25 matapos itong paaminin sa gawa-gawang kaso ng paglabag sa PD 1602 o pagsusugal daw ng Cara-E Cruz. Sa nagpapatuloy na press conference dito sa tanggapan ng National Police Commission, nagpapasalamat itong si Caloocan Cardinal Pablo Virgilio Dapid sa National Police Commission dahil sa mabilis na pag-aksyon laban dun sa kasong kanilang isinampa sa mga pang-abusong mga alagad ng batas. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Sa iba pang balita, sumiklab ang malaking sunog sa isang gusali sa Jakarta, Indonesia na ikinasawi ng hindi bababa sa 20 katao. Habang nagsimula naman sa Australia ngayong araw ang social media ban para sa mga kabataang edad 16 pababa. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia, patay ang nasa hindi bababa sa 20 katao matapos biglang magliyab ang isang building sa Central Jakarta. Sa inisyal na investigasyon, isa sa mga tinitigdang dahilan ay ang pagsabog ng isa sa mga baterya ng drone sa ground floor na siyang nagimitsa para kumalat ang apoy sa upper levels ng gusali. Ayon sa report, karamihan sa mga biktima ay mga babae kung saan ang isa pa ay buntis. Humigit kumulang 100 bumbero naman at 29 na fire trucks ang agad na rumesponde para pulahin ng sunog. Kasalukuyan nagpapatuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa pinakasanhi gayong hindi pangkaraniwan sa Indonesia ang mga itong klase ng insidente. Sa iba pang balita, nagsimula na ngayong araw sa Australia ang magiging kauna-unang social media ban sa buong mundo para sa mga kabataang nasa 16 years old pababa. Kung saan idineklara ito ni Australian Prime Minister Anthony Albanese bilang proud day sa kanilang bansa na analyze solusyon para protektahan ang mga kabataan mula sa mga harmful content at online predators. Ayon kay Albanese, malaking tulong anya ito para sa mga magulang na hindi mag-alala sa kanilang mga anak. We know being a parent today comes with a whole new set of challenges. Algorithms, endless speeds and pressures no generation before has had to deal with. Today's change is about supporting you to keep your children safe online, putting the responsibility of right where it belongs, on the social media giants, not on parents. By banning social media for those under 16, we're giving children a childhood and parents more peace of mind. Sa pinatupad na batas, walang karampatang parusa para sa mga magulang at kabataan na susuway bagkus ang mas papatawan ay mga tech companies kung saan naabot sa $32 million ang ipapataw na multa. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas na ng update ang Miss Universe Organization tungkol sa kondisyon ng kandidatang nahulog sa stage noong preliminary competition. Bagamat makakauwi sa Jamaica, ay nangangailangan pa rin ito ng atensyong medikal. Ang buong pahayag ng Miss U Org sa report ni Showbiz Angel. Ilang linggo matapos mahulog sa stage ng Miss Universe pageant at ma-admit sa ICU, uuwi na sa Jamaica ang 28-year-old beauty queen na si Dr. Gabriel Henry upang doon ipagpatuloy ang kanyang pagpapagamot.
sa inilabas na pahayag ng Miss Universe Organization, nakasaad na nagtamo ng intracranial hemorrhage, fracture, facial lacerations at iba pang injuries si Henry matapos ang nangyaring aksidente noong November 19, preliminary competition ng prestihiyosong pageant. Sa kanyang pag-alis sa Bangkok, Thailand, isang full medical team nilang i-escort dito hanggang sa may transfer sa isang ospital sa Jamaica. Samantala, tiniyak naman ng Miss U.Org na sasagutin nila ang naging gastusin sa ospital, pananatili ng ina at kapatid ni Henry sa Thailand at lahat ng susunod pang medical expenses. Rumesbak din ang organisasyon sa mga naglabas ng ulat na nagsasabing tila may kasalanan daw si Henry sa nangyari. Sa huli, hiling naman ng pageant fans ang agarang paggaling ng beauty queen. Abangan sa aming pagbabalik, dalawang hinihinalang drug pusher timbog sa bypass operation sa Bayambang, Pangasinan. Para sa MBC TV Sports, Team Sibol, kasado na ang mga paghahanda para sa 2025 Southeast Asian Games. At sa experts' opinion, dark chocolate, totoo nga bang nakakabata? Yan at maraming pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nauwi sa engkwentro ang pagkaharap ng mga tauhan ng militar at ng New People's Army sa bayan ng Silvino sa Lobos, Northern Samar kaninang umaga. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. May naganap na naman na panibagong sagupaanong engkwentro ngayong araw ng militar at New People's Army dito sa Northern Samar. Ayon sa 8th ID Philippine Army, nakasagupa kaninang umaga lamang ang RIMNAS o itong mga NPA mula sa Sub-Regional Committee Imperium ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Naganap ang panibagong sagupaan sa Barangay Gusaran, Silvino, Lubos, Northern Samar kaninang umaga. Kasunod ito sa paglulunsad ng operasyon ng militar dahil sa mga reports o sumbong mula pa rin sa mga residente nitong mga armed individuals na patuloy daw ang pangingikil extortion activities lalo na sa mga magsasaka at residente na nasabing barangay. Sa kasalukuyan ay hindi pa inilalabas. Wala pang inilalabas sa pahayag ang militar kung may nasawi sa nasabing sagupaan. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Bayambang, Pangasinan Police Station ang dalawang lalaking tulak ng illegal na droga matapos silang malambat sa inilatag na by-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team ng operasyon sa Barangay Poblasyon, isa ang nagkunyaring bayar at nakabili sa mga suspek ng dalawang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang siya buka palit ng mark money at agad silang inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa mga suspek ay tumitimbang ng 3 gramo at may street drug price na 20,400 pesos. Naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakipagpulong kahapon, Disyembre 9, 2025, si Police Colonel Manan Muarip, Acting City Director ng Davao City Police Office o DCPO, kay Acting City Mayor Sebastian Zemerman Duterte sa Matina Enclaves, Davao City upang talakayin ang mga hakbang sa seguridad para sa nalapit na Kapaskuhan. Tinalakay sa pulong ang papapadakas ng presensya ng kapulisan, maagap na mga estratehiya laban sa krimen at koordinadong deployment ng mga tauhan sa mga pangunahing lugar sa lungsod. Kinikilala ng DCPO ang kahalagahan ng pagtutulungan sa local government units ng Davao City upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at bisita sa panahon ng Christmas at New Year celebrations. Ipinakita rin ni Police Colonel Muarip kay Acting Mayor Duterte ang unang edisyon ng opisyal na publikasyon ng DCPO na may temang The First 98 Days of Leadership na nagdodokumento ng mga mahalagang nagawa, inisyatiba at reforma sa kanyang panungkulan bilang Acting City Director. Pinapakita ng kolaborasyon ng DCPO at ng pamahalaang lungsod ang kanilang pinagsamang dedikasyon
ayon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at tiwala ng publiko habang sinisiguro ang isang ligtas na kapaligiran para sa mga holiday celebrations. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maliban sa mga naglipa ng supplements na nakatutulong daw para tayo ay maging younger looking, may isa palang paraan na tiyak mas tipid at napatunayan ding epektibo. Yan nga ay ang pagkain ng dark chocolate na napatunayang may kakayahang magpabagal sa pagtanda ng ating katawan. Ang paliwanag ng mga eksperto tutukan sa Experts Opinion Report ni Rovic Manuel. Good news para sa mga dark chocolate lovers dyan. Alam nyo ba na posible palang magpabagal sa biological age o pagtanda ng ating katawan ang pagkain ng dark chocolate na may at least 70% kakao? Ito ang lumabas sa isang bagong pag-aaral ng University of Surrey and University of Potsdam kung saan natuklasan ang tinatawag na theobromine na natural na matatagpuan sa mga dark chocolate. Ibig sabihin, ang mga selula ng katawan ay maaaring magmukhang mas bata kaysa sa aktwal na edad ng isang tao. Isinagawa ang pag-aaral na yan sa mahigit 1,600 na katao sa United Kingdom at Germany kung saan natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga may mataas na antas ng theobromine sa dugo ay may DNA patterns kaugnay sa mas batang biological age. Yan ay dahil ang theobromine ay pangunahing nagmumula sa kokwa. Mas mataas ang posibilidad na makinabang ang mga kumukonsumo ng dark chocolate dahil ito ay may mataas na kokwa content kaysa sa gatas o white chocolate. Mayaman rin sa flavanols ang dark chocolates na nakatutulong sa maayos na blood flow patungo sa ating utak para sa mas focus at matalas na pag-iisip. Ayon naman sa Healthline, ilan pa sa benepisyo ng dark chocolates ay ang good source ito ng antioxidants, nakapagpapababa ng risk sa heart disease at nagpapaganda rin sa ating balat. Paalala pa rin ng mga eksperto, sapat na ang 50 grams per day at iwasang sumobra ng pagkain ng dark chocolates. Piliin rin daw ang mga tsokolating mataas ang cocoa content at damihan ang inom ng tubig. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Handang-handa ng Team Sibol para muling mamayagpag sa Southeast Asian Games na ginaganap na ngayon sa bansang Thailand. Pero bago yan, nagsagawa ng set of event para pagbibigay suporta sa ating mga atleta na patuloy sa pagbibigay karangalan para sa ating bansa. Lakad matatag, Sibol. Ito ang mantra ng mga atletang ibabandera ang Pilipinas sa larangan ng esports na nakatakda nitong pagsaba sa 33rd Southeast Asian o SEA Games sa bansang Thailand. Sa isang set of events sa Mandaluyong City, iniharap kasama mga pamilya at kaibigan ang mga atleta magre-representa sa bansa para sa larong Mobile Legends Bang at Arena of Valor. Bubuuin ng Alcebuana crew ang MLBB Women's na sina Gwyneth Diagon, Kay Meryl Alberto, Mary Christine Vivero, Rica Fatima Amores, Shin Perez at Clarice Nicole Cordova. Ayon kay Coach Salman Macarambon, handa nang bumawi ang kanyang koponan matapos kapusin sa silver medal finish ng nakarang 2023 SEA Games sa Cambodia laban sa Indonesia. Siyempre mas ramdam mo yung players na uho ngayon, and yun nga, sa performance naman namin sa scrims, maganda naman yung mga pinapakita nila. So nakadepende na lang siguro kung paano nila itatranslate yung performance nila sa scrim sa competition. Matapos naman maghari sa MPL Philippines Season 16, tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Team Liquid Philippines na target mailaso ang ika-4 na sunod na taong gintong medalya sa MLBB Men's. Very prepared naman kami. Since matapos naman po yung MPL, tuloy-tuloy lang din yung practice namin. Isa lang naman po yung way namin para paghandaan lahat ng teams na nakakalaban namin, which is mag-practice kami and maging disiplinado sa game. So, magiging katuwang ni Soriano ang kapwa multi-title team members na sina Carl Nepomuceno, Alston Pabico, Sanford Vinuya, JP De La Cruz at si Kalay Roma na dating TLPH pero naglalaro na ngayon para sa Twisted Minds. Bahagi naman ng pag-aaral sa pag-ensayo ng Arena of Valor Sibol Team at ang pag-focus sa kanilang sariling kakayahan at playstyle. Bali, ginawa po namin, nag-focus kami sa sarili namin. Hindi kami nag-focus sa kalaban. Kumbaga, yung gagawin namin, parang strat talaga namin. Kumbaga, doon kami nakilala. Makakasama ni Odtuan ng kapwa AOV players na sina Giovanni Ejercito, John Fernand Marino, Michael Gonzaga at Harold Kabaging. Samantala, unang lilipad pa Thailand ang MLBB Men's kung saan ito sasabak sa December 13, habang sa December 14 magsisimula ang laban ng MLBB Women's. Habang December 16 naman, nakaschedule ang group stage matches para sa Arena of Valor. Sa mga ka-6-man natin dyan, no, sa mga fans. So yon, thank you, and supportahan nyo po kami sa paparating na laban namin sa
33rd SEA Games sa Thailand. Hindi po sa pagsuporta sa amin. Patuloy nyo na kami suportahan, hindi namin makukuha to ng hindi dahil sa inyo. Suporta nyo sa MLBB team. Ganun din po yung pagsuporta nyo sa AOB kasi ginagawa rin po namin yung best namin para pumanalo. Bago dito, pumarada ng ilang representative ng Pilipinas sa Thailand kagabi sa isinagawang opening parade at nagsimula na rin ang ilang laban na matatapos hanggang sa December 20. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito naman para sa fans ng F4. Tuloy na talaga ang reunion concert ng Taiwanese stars. Pero ang bad news na ikinalulungkot ng fans ay ang kumpirmasyong hindi kasali ang miyembrong si Ken Chu sa comeback ng grupo. Ang paliwanag ng actor-singer tutukan sa report ni Showbiz Angel. F3 na lamang, maraming fans ng hit Taiwanese drama na Meteor Garden ang nalungkot matapos kumpirmahin ng actor-singer na si Ken Chu na hindi siya kasali sa reunion concert tour ng F4. 所以说这一次的这个活动呢，我肯定是不会去参与了啊，有一些遗憾了，但是这边一定要跟大家讲清楚啊，希望大家能够明白这件事。 Sa isang video na ilabas ng aktor sa Instagram, nagpaliwanag ito tungkol sa mga espekulasyong tinanggal siya sa inaabangang comeback project ng grupo dahil sa mga ilabas niyang detalye noon tungkol sa reunion kahit wala pa mang opisyal na anunsyo. Depensa ni Ken na gumanap na showman sa hit drama, wala naman silang formal agreement ng BN Music, recording company na nasa likod ng naturang reunion concert. Bagamat hindi na idinetalye ay may 3 demands din daw itong hindi siya sumang-ayon. Sa huli, hiling ni Ken na maging maganda ang performance ng iba pang kagrupo at looking forward na balang araw ay makumpleto ulit sila. Kamakailan lang opisyal ng inanunsyo ang Forever City of Stars tour ni na Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu kasama ang singer-actor na si Jay Cho at Ashley ng rock band na Mayday mula December 19 to 22 sa Shanghai, China. Para sa MBC TV Network News, ito ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng... Miyerkules na. Pa lang. Miyerkules. Bakit? Gusto mo na ba mag-Christmas na? Lapit na kasi partner, meron na lang tayong 15 days. Ay, wow. Bago po magpasko. So sana natanggap na rin ang mga 13-month pay, yan. mga Christmas before bonus. Before December 24 dapat yan. Yes, tama. Ramdam na ang traffic sa kalsada. Kaya ingat po sa mga bibiyahe. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas. Araw po ng Huwebes yan para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.